Pangsanlibutang ulat. Isang matalinong pagpapasya. July 19. Genius, Zimbabwe. Si Genius ay nakagawa ng hindi maingat na pagdedesisyon ng 14 years old siya. Iyan ay nang magsimula siyang manigarilyo sa lugar ng Bulawayo sa Zimbabwe. Wala naman sa plano ni Genius na matutunan ang paninigarilyo. Ngunit ng panahong iyon ay preparation para sa nalalapit na kasal ng kanyang tita. Nais ng tita niya na sumali siya sa traditional dance kaya umupa sila ng 5 lalaking dancers upang mag-perform sa kasal. Kaya kasama palagi sa practice si Genius. Nawili si Genius sa pag-eensayo kasama ang mga dancers. Kaya lang ang isa sa mga ito ay inalok siyang manigarilyo. Habang tinitingnan ni Genius ang sigarilyong umuusok ay ayaw niya sanang kunin ito kaya lang natatakot siya baka pagtawanan siya nila kung tatanggi siya. Dahil wala naman sino mang nakakakita ay kinuha niya ang sigarilyo. Nasamid at naubo siya ng kanyang hit-hitin ang sigarilyo. Sa loob ng 2 buwan ng kanilang pag-eensayo ay tinuruan si Genius ng mga dancers kung paanong hindi masasamid at mauubo kapag naninigarilyo. Noong una ay tabako lang ang ipinagamit sa kanya. Ngunit kalaunan ay tinuruan na rin siyang humit-hit ng marijuana na labag sa batas sa Zimbabwe. Nagsimulang bumili si Genius ng tabako at marijuana gamit ang allowance na tinatanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Sapat lang ang pera niya para sa paghit-hit kasama ang mga dancers sa kanilang weekly training. Pagkaraan ng ilang panahon ay huminto na si Genius sa pagbili ng tabako at bumibili na lang ng marijuana. Pagkatapos ng kasalan ay hindi na nakakasama ni Genius ang mga dancers pero nagpatuloy pa rin siya sa paggamit ng marijuana. Sumasama siya sa mga kabataang lalaki sa kanilang lugar at palihim na gumagamit ng marijuana. Hindi nagmula sa Adventist family si Genius, subalit nag-aral siya sa Adventist school ng nakaraang mga taon. Isang araw ay nagpasya siyang humithit ng marijuana sa loob mismo ng paaralan. May mga kasama siyang kaibigan na nagtatago sa mga palikuran ng paaralan upang manigarilyo. Kapag tapos na silang manigarilyo ay bumabalik sila sa kanilang silid-aralan. Ang amoy ng usok ng marijuana ay kumapit sa damit ni Genius dahil pagpasok pa lang niya sa classroom ay ipinatawag agad siya sa teacher's office. "Sino ang kasama mong naninigarilyo?" ang tanong ng guro. Natakot si Genius kaya sinabi niya ang pangalan ng kaibigan at binigyan sila ng warning ng kanilang guro. "Kung gagawin ninyo uli ito ay ma-expelled kayo sa school," ang wika ng guro. Nanigarilyo ulit ang kanyang kaibigan at muling nahuli kaya na-expelled siya sa paaralan. Subalit nangako si Genius sa guro ng oras ding iyon na hindi na niya muli itong gagawin sa loob at labas ng school. Nadismaya ng labis ang ina ni Genius nang malamang naninigarilyo pala siya. Nang malaman niya na ang nagturo sa kanya ay ang mga dancers ay pinagbawalan siyang makipagkita sa kanila. Hindi naman na sila nagkikita ng matagal na panahon na kaya madali sa kanyang mangako na hindi na siya sasama sa kanila. Subalit napatunayang mahirap talagang huminto sa paghit-hit ng marijuana. Hindi na nga naninigarilyo araw-araw si Genius subalit naroon pa rin ang kanyang pananabik na manigarilyo. Samantalang siya'y nagpupunyaging malampasan ito ay naalala niya ang kanyang natutunan sa school na maaari siyang manalangin sa Diyos tungkol sa anumang bagay. Kaya hiniling niya sa Diyos na patawarin siya sa kanyang pagkakamali, at humingi ng tulong upang maitigil ang paninigarilyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang pananabik sa paghit-hit ng marijuana ay nawala na. At hindi na niya nais na bumalik pa ito. Namangha si Genius kaya hinangad niyang makilala ng higit pa ang Diyos, at nagsimula siyang magbasa ng Biblia.
At dito nagawa ni Genius ang tinatawag niyang matalinong pagpapasya ng kanyang buhay. 1 taon ang lumipas nang huminto siya sa paninigarilyo ay ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Ngayon ay wala nang mas mahalaga pa para sa 16 years old na si Genius kundi ang pasimulan ang araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Gugulin ang iyong oras sa Diyos, ang wika niya. Mapalad si Genius na magkaroon ng kanyang sariling Biblia, subalit maraming mga bata sa Zimbabwe ang namumuhay sa mga pamilyang walang kakayahang bumili ng Biblia para sa kanila. Ang isa sa proyekto ng 13th Sabbath Offering ngayong quarter ay magbibigay ng Adventurers Bibles sa mga mahihirap na pamilya sa Zimbabwe at iba pang mga bansa sa Southern Africa, Indian Ocean Division. Salamat sa inyong panukala para sa bukas palad na paghahandog sa darating na ika-27 ng Setyembre.